uuwi kayong lahat ng inyong karamdaman ay kinuha na ng Diyos. Uuwi kayong lahat ng inyong kailangan ay binigay ng Diyos. Sapagkat kayo nanalig, nanampalataya, kahit sa 3 pirasong sandwich. Dala nyo ba 3 piraso yung sandwich? Ilabas nyo nga. Pakita nyo sa akin kung kayo may pananampalataya. Pakita natin sa buong sanlibutan na tayo may pananampalataya. Kung sa pamagitan ng gapalad na ulap na pinakitang tanda tugon sa panalangin ni Elias, sadya ngang pumatakang malakas na ulan. Kapatid, sa pamagitan ng inyong pirasong tinapay, ayon sa inyong pananalig at pananampalataya, darating ang biyayang matagal nyo nang hinihiling. Aniwala kayo? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Okay, yakapin nyo ang inyong sandwich dyan sa inyong dibdib para mag-amoy sandwich ang dibdib nyo. Yakap nyo ba? Bibigyan ko kayo ng isang patotoo. Ito hindi ko po makalimutan. Si Raymond Paraiso, nakita ko naman noong ating anibersaryo. Alam yan, si Raymond Paraiso, ilang kamatayan ang dinaanan yan. Noong una, sa Japong, naghihintay na lamang ng ilang araw upang ilibing. At nabalitaan ko, pinaghati-hati na yung kanyang pamamana. At isang piraso niyang singsing na fake sa akin pinamana. Yan ang bilin sa kay makapatid at kanyang nanay. Ito ang niyang singsing na itutulan niya, tanso naman niya ito. Pamana niyo kay Brother Mike. Sabi niya. So nagsusulat na siya ng pamana. Subalit isang araw dumaan sa akin si Sister J. Morales na malungkot ang tawikan niya. Brother Mike, alam mo ba niya si Brother Raymond nandun sa ospital sa Alabang, mamamatay na. Kako, bakit naman? Sapagkat niya hindi alam na madoktor ang kanyang karamdaman. Ilang buwan nang di makakain sapagkat putok ang labi, putok ang dila, putok ang ngalangala, putok ang buong balat, putok ang buong katawan, nagkaputok-putok na. Ako'y kumakain noon ng siopaw. Nang binibiyak ko po ang siopaw, may nangusap sa akin ng wika, padala mo ang kalahati ng siopaw kay Raymond. Pakain mo sa kanya. At makikita niya. Makikita niya may Diyos na nagmamahal sa kanya. Pinadala ko ang siopaw. Dalang si Sergey. At ito po ang kwento sa maikling kwento. Bumalik sa akin. Sige, sabi ni Jay, Brother Mike, agad-agad kinain ni Raymond, di naman makakain. Kinain ang siopaw. Siguro, yung buong kalahati ng siopaw, nilunok na lang. Ako ano nangyari? Naghanap pa ng marami. At ngayon na niya, si Raymond ay di na mamamatay. Buhay na buhay. Pinagaling ni Yahweh El Shaddai. Dahil ba sa pirasong siopaw? Hindi. Dahil sinabi ng Diyos. Dahil sa aking pananalig na tinanggap naman ni Raymond. Kung aking pananalig ngayon, ayon salita ng Diyos ay inyong tatanggapin, kayong lahat na nagdala ng sandwich, Jack yun! Lahat nakakain ng inyong sandwich na may karamdaman ay pagagalingin ni Yahweh El Shaddai. At di lang yun. Di lang yun. Sa pamagitan ng dalangin ibabahagi ko sa inyo ngayon, galing sa isang tao naman. Brothers and sisters, makikita nyo, sa susunod, di lang sandwich ang inyong dadalhin, fried chicken na. Amen ba? Sinang naniniwala magdadal ng fried chicken sa susunod? Hallelujah. Kita mo, tapos ang ating anniversary, may susunod pa. Amen? Okay. Nakatayo ba kayo? Lahat na may pananampalataya, manatili nakatayo. Yakapin nyo ang inyong sandwich niyan. Mamaya, magsusubuan tayo. Kayo ba'y nagsubuan nung nakaraang anniversary? O di ba may himala kayong tinanggap?
Sino may himalang tinanggap yung sandwich sa tibo? Kita nyo yan? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. And so, brothers and sisters, ang pinakita sa akin ng Panginoon, ito ang tinutukoy na prayer offered in faith. Ang ginawa ni Elias, isang taong tulad nyo at tulad ko, ay nag-usal ng isang panalangin, una sa lahat, na aayon sa salita ng Diyos, na aayon sa pinag-uutos ng Diyos, na aayon sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, kapag si Elias ay nananalangin, bago pa siya manalangin, alam na niya na darating. Alam na niya na darating ang tugon sa kanyang panalangin. Paano ko nalaman? Sapagkat sinabi niya, di pa siya nananalangin, sinabi na sa hari, kumain ka na tuminom sapagkat papatak ng malakas na ulan. Naririnig ko na niya ang malakas na ragasan ng ulan. Biro mo yun, no? Pagkatapos, sa pamagitan lang ng gapalad na ulap, at nang sabihin ng katulong ni Elias, may naksang gapalad na ulap, sabi ni Elias, ito na. Ito na nga. At nang sabihin ni Elias na ito na nga, biglang dumilim ang kapaligiran ng panahong yun at pumatak ang napakalakas na ulan. Brothers and sisters, kahapon, malakas ang ulan, di ba? Madilim ang langit. At ang weekend ng Weather Bureau, may low pressure area. Ang sabi ng iba, baha na naman sa Sabado. Uulan naman sa Sabado. Subalit Biyernes na gabi, nasumpungan ko ang dalangin ni Elias, nasumpungan ko ang panalangin ni Habis. Ako po'y nanalangin ng wika ko, O Diyos ni Elias, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, O Diyos ni Habis, bigyan mo kami ng magandang panahon sa kinabukasan. Ano ang nakikita nyo ngayon? Magandang panahon. At di lang yun, dinugtong ko pa, wika ko, O Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, ang lahat na taong darating, pagbaguhin ang kanilang isipan, pagbaguhin ang kanilang kalooban, at bigyan sila ng bagong buhay. At di lang yun, lahat na may karamdaman, pagalingin sa pangalan ni Jesus. Lahat na kanilang kakulangan ay punuan ng higit sa sapat sa pangalan ni Jesus. Amen? Ngayon tatanungin ko kayo, di nyo ba nararamdaman ang kapangyarihan ng panalangin ni Elias? Di nyo ba nararamdaman ang kapangyarihan sa inyong mga tuhod na kumikilos ngayon? Nararamdaman ba? Totoo? Di nyo ba nararamdaman sa inyong makamay na may himalang nananalaytay ngayon? Amen? Kayo ba'y naniniwala na bawat hipuin ng inyong kamay, pagpapalain ng Diyos? Susundan ng tanda, himalag kababalaghan? Kapatid, kung ikaw ay hindi magkaanak, hipuin mo na ang iyong sipupunan ng inyong kamay. Paglihihan mo na ang 3 sandwich na yan. At yak yun, bukas ikaw ay magduduwal. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Nasa kamay niya at sa mga sandwich niyo. Mayroon naman akong isang liham na tinanggap ng wika niya. Brother Mike, pwede ba? Idalangin mo naman na ang mga binatang matanda na ay makasumpong ng dalagang bata pa. Hallelujah. Kaya ngayong gabi, lahat na inyong kahilingan ating isisigaw sa Panginoon. Tulad ni Elias. At di pa naman natin isinisigaw, asahan nyong darating. Isigaw nyo, darating. Naniniwala kayo sa sinigaw nyo? Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Okay. Lagay nyo sa bulsa nyo muna ang sandwich. Ayan. At ang tubig, lagay nyo dyan sa inyong upuan. Okay, mag-alala, walang dudukot dyan. Ang dudukot dyan, tsak yun. Ang dudukot ang hindi kanya,
Tsak yun, makukumang. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Elijah started out his prayer in faith. Elijah started out his prayer in faith. I jotted down the revelations I received. Elijah started out to pray in faith. He spoke the word of faith. Bago pa magsimula ang kanyang panalangin, nanalig na siya at kanya nang winika ang darating. Winika niya na mayroon ng ulan na darating. Di pa nagdarasal yun. Di ba? Nasusundan niyo ba? This is the prayer offered in faith. Hindi pa iniusal, nakikita na. May palatandaan na. Kahit kaunting palatandaan, kahit kaunting pagtingin, makikita mo ang lahat ay babaguhin ni Yahweh El Shaddai. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. But you will say, Brother Mike, Elijah is a prophet. Elijah is a man of God. So there is a big difference. Now, let me tell you a man, just like you really in me. Ito boy, isang mama na ipinanganak sa Habis. Habis is his name, meaning a man in pain. Born out of pain. Miserably living in pain. Ang taong ito ay tulad nung dalagita, nung kapatid natin na nagbigay sa akin ng mahabang liham ngayon na binahagi ko sa inyo. Isinilang sa gitna ng kahirapan. Habis na habis ang kanyang buhay at kanyang nawika sa sarili. Bakit pa ako isinilang sa mundong ibabaw kung ganito man lang ang aking mararanasan? 1 Chronicles chapter 4 verses 9 to 10 says, Habis was more honorable than his brothers. His mother had named him Habis, saying, I gave birth to him in pain. But Habis cried out to the Lord, God of Israel, saying, Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from evil, so that I will be free from pain. The next verse says, In God granted his request. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Taas ang kamay niyo. Tatagalogin ko para maganda ito. Habis ang itinawag sa kanya sapagkat ito ang wika ng kanyang ina. Ipinanganak ko siya sa gitna ng hapis. Ngunit tumawag si Habis sa Diyos ng Israel at sinabi, Pagpalain ninyo po ako ng higit sa sapat. Palawakin ninyo po ang aking lupain. Ilayo ninyo ako sa kapamakan para hindi ako mahirapan. At ipinagkaloob naman ng Diyos ang lahat ng kanyang kahilingan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Purihin si Yahweh. Purihin si Jesus. Purihin ang Espiritu ng Panginoon na tumawag sa atin at kumikilos ngayon. Purihin ang Diyos na mapaghimala. Purihin ang Diyos na tumutugon sa lahat ng ating kahilingan. Purihin ang Diyos na sumasa atin ngayon at tutugunin ang ating kahilingan. Brothers and sisters, 4 na matinding kahilingan ang itinaas ni Habis. At ito ang ibig kong tandaan nyo. At ito po itatandaan ko. At aking gagayahin. First, sabi ni Habis, Oh, that you would bless me indeed. Ibig sabihin, wika niya, O Diyos, pagpalain po ninyo ako ng higit sa sapat. Ang dalangin ni Habis, isang panalangin umaasa sa Diyos. Isang panalangin nagtitiwalang hahanguin siya sa kanyang mga kahirapan.
Minsan, karamihan na aral na naririnig natin, ipanalangin daw natin ang iba, wag ang ating sarili. Sapagkat ang panalangin sa sarili ay makasarili. Hindi po totoo yun. Sapagkat paano natin may papanalangin ang iba na pagpalain ng Diyos kung tayo ay hindi pinagpapala ng Diyos. Kaya ang unang panalangin ni Jabez, wika niya, pagpalain po ninyo ako ng higit sa sapat. Sabihin nyo nga. Naunawaan niyo ba yun? Isang panalangin, may pagtitiwala kung tayo kasi manalangin, Lord, pagpalain, bigyan mo po ko ng pamasahe. Pamasahe lang ang hiningi. At nakalimutan pa yung round trip. Kaya ang tinanggap niya, one way lang. Lord, pagpalain niyo po ko ng pambayad sa ilaw. Nakalimutan yun sa tubig. Nakalimutan yun sa kuryente. Ilaw lang ang naalala. Diba? Kung manalangin tayo, tingi-tingi. Nililimitahan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Our God is unlimited. His blessings are unlimited. Malawak. Malawak. Malalim. Siksik. Liglig. Umaapaw ang biyaya ng Diyos. Hindi lang natin nararanasan sapagkat hindi natin alam kung paano natin hihingin ang bagay na yon. Sabi sa Biblia, you receive not because you ask not. Wala kang tinatanggap sapagkat hindi ka humihingi. Ang sabi ng demonyo, huwag ka nang hingi ng hingi, mahiya ka na sa Diyos mo. Oras-oras na lang humihingi ka. Ay, hindi ang ibig ng Diyos. Oras-oras humingi tayo sa Diyos. Narinig niyo yun? Every minute. Kaya ang turo sa atin ng Panginoong Kristo, Our Father, Thou art in heaven, hallowed be your name. Give us this day, and every day, our daily bread. Araw-araw. Amen? Subalit si Jabez, iba. Ibang-iba kaysa iba. Tulad ninyo, tulad ko, ibang-iba kaysa iba. Kung lumapit sa Diyos, kung himingi sa Diyos, ang wika niya, minsanan ko nang hihingin ang lahat ng aking kailangan. At unang hiningi niya, ang wika niya, pagpalain po ninyo ako ng higit sa sapat. Sabihin niya. At pangalawa, ang sabi niya, enlarge my territory. Ibig sabihin, palawakin ninyo po ang aking lupain. O dili kaya paramihin niyo po ang aking ari-arian. Bigyan niyo po ako ng maraming pagkakataon sa buhay. Susundan niyo ba yun? That's the kind of prayer that God wants from us. Iyan ang panalangin hinihintay sa atin ng Diyos. Panalangin walang pag-aalinlangan. Na anuman ang ating hingin ay Kanyang ibibigay. 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 Sapagkat ang Diyos natin ay isang Diyos na mapagbigay. 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 Lahat ay Kanyang maibibigay. Amen? Di ba kayo kinikilig ngayon? Di ba kayo kinikilig ngayon? Ako'y kinikilig ngayon sapagkat alam kong lahat ng ating hihingin ngayon ay ibibigay, ibibigay, ibibigay ng ating Diyos. Amen? Sundan niyo ang panalangin ito. Una, ang wika niya pagpalain po ninyo ako ng higit sa sapat. At di lang yung dinugtungan pa niya. Palawakin niyo, Panginoon. Nasaan kamay niyo? Alam niyo po, sa totoo lang, bago ko nasumpong ang dalangin ito, pinanghihinaan po ko sa gawain ito. Gusto kong paliitin. Subalit kagabi ang aking dalangin,
Sa bawat sulok ng daigdig, palawakin niyo po ang gawain ito. Sa bawat sulok ng Pilipinas, Yahweh, palawakin niyo po ang gawain ito. Tawagin niyo ang lahat na walang malay. Tawagin niyo ang may makaramdaman. Tawagin niyo ang may problema sa buhay. Tawagin niyo ang pinakamakasalanan. At aming idadalangin sa pangalan ni Jesus, silang lahat ay magbabagong buhay. Sa pangalan ni Jesus, silang lahat ay gagaling. Sa pangalan ni Jesus, silang lahat ay tatanggap ng biyayang hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw. Amen? Anong ibig niyong paglawakin ng Diyos sa inyong buhay? Hingin niyo. Huwag kayong hihingi ng paunti-unti. Kung kayo ay ibig pumuntang Amerika, hingin nyo pamasahe sa aeroplano. Hingin nyo ang visa. Hingin nyo pa ang lahat na inyong kailangan. At tsak yun. Tsak yun. Tsak yun ibibigay sa inyo ng Panginoon. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. At kung ikaw ay may negosyo, huwag kang mag-alala. Huwag kang mabalisa. Kahit magtaas pa mga sweldo ng mga manggagawa, huwag kang matatakot. Huwag mong sasabihin na kayo magsasara na yung pagawaan. Huwag mong isasara, sabihin mo sa Diyos, Panginoon, kahit po magtaas pa ng 10 doble ang hihingi ng mga empleyado ko, palalawakin mo ang aking negosyo. Palalakihin mo ng higit sa lahat ang aking negosyo para higit ako makatulong sa marami at maluwalhati ang dakila mong pangalan. Amen po ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Two powerful prayers. Sa gitna ng kanyang kahirapan, sa gitna ng kanyang hinagpis, wala nang maasahan. Lumuhod si Jabez. Tinaas ang kanyang 2 kamay. Tumingala sa langit at ang unang bibukang bibig niya, pagpalain po ninyo ako, O Diyos ni Abraham, ng higit sa sapat. At pangalawa, sinabi niya, palawakin po ninyo ang aking ari-arian. Palawakin po ninyo ang aking kaalaman. Palawakin po ninyo ang aking karunungan. Palawakin po ninyo ang aking kapangyarihan. Palawakin po ninyo ang lahat ng bagay sa aking buhay. Makikita nyo, malawak na malawak ang biyayang naghihintay sa atin. Amen? At pangatlo, wika niya, that your hand will be with me. Di niya nakalimutan ang kamay ng Diyos. At ang wika niya, huwag mo lang kong pagpalain, baka nakawin ni Satanas yan. Huwag mo lang anyang palawakin ang aking lupain, baka iyan ay malangrab. Wika niya, ingatan mo ako. Subaybayan mo ako ng iyong malamay na pakpak. Ipatong mo sa lahat ng aking gagawin ang iyong kamay. Ilayo mo ako sa kapahamakan. What a beautiful prayer. Wika that your hand will be with me. Ingatan po ninyo ako ng inyong makapangyarihang kamay sa lahat ng aking gagawin, sa pagtanggap ko ng pagpapalang ibibigay mo sa akin, upang hindi ako makalimot sa iyo, upang hindi ako mapalayo sa iyo, baka pag marami ng aking negosyo, di na kita madalaw pag-araw ng Sabado. Yang sabi niya, Yahweh, huwag mo kong ihiwalayan. Ano ang mangyari sa akin? Yumaman man ako, huwag mo kong pagyabangin, payamanin mo lang ako. Narinig niyo yun? Huwag mo kong pagyabangin, ingatan mo ako ng iyong mapagpala at mapag-ingat na kamay. Kailangan natin ang kamay ng Diyos sa lahat ng panahon. Sapagkat kung walang kamay ng Diyos, kamay ni Satanas, aagawin ang ating hanap buhay. Kamay ni Satanas, aagawin ang ating sigla at lakas sa buhay. Kamay ni Satanas, kaagawin ang lahat ng ating pagpapala. At marami na pong nagkaganon. Nakalimutan nila ang kamay ng Diyos na pinagnagpala sa kanila. Nagsarili, nagyabang. Tingnan natin ang kanilang kinabukasan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. In the fourth prayer, he said,
Keep me from harm so that I will be free from pain. Ilayo po ninyo ako sa kapahamakan para hindi na ako mahirapan. Kumplito ang panalangin ni Jabez. At ang sabi sa susunod na talata, in God granted his prayer request. In God granted his prayer request. Taas inyong kamay. Tayo kayong lahat. Kayo mga nakaupo. Tayo kayo. Taas ang kamay niyo. Ang Diyos ni Elias, siya ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Ang Diyos ni Jabez, Diyos ng mga nahahapis, Diyos ng mga inaapi, Diyos ng walang mga kumakalinga. Siya ang kumakalinga. Siya ang Diyos na tumawag sa atin. Siya ang Diyos na nagpalakas sa atin. Siya ang Diyos na nagligtas sa atin. Sabi sa Biblia, He who did not spare His only Son but gave Him up for you and me, will He not give all things you ask from Him together with His Son? Siya na hindi niya pinagkait ang kanyang kaisa-isang anak, si Kristo Jesus nating Panginoon, bagkos kanyang ibinigay doon sa cross, alang-alang sa inyo at sa akin, upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, upang tayo magkaroon ng buhay na ganap at kasya-sya. Di kaya niya ibibigay sa atin, kasama ng kanyang anak, ang lahat ng ating kailangan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Taas ang kanyang kamay. Dalawang kamay. Narinig niyo ang mabuting balita. Kayo ba'y naniniwalang ito'y galing sa Diyos? Kayo ba'y naniniwalang ito'y pinarating upang tayo ay lubos na pagpalain ng Diyos? Then, know this, brothers and sisters. Life in death is right at the tip of your tongue. Prosperity in want is likewise at the tip of your tongue. Ito ang alam ni Jabez. Ang sabi ni Jabez, hindi maaring manatili ako sa ganitong kalagayan, pinagtatawanan ako ng aking mga kababayan at kapitbahay. Jabez ang aking pangalan sapagkat ako'y pinanganak sa inagpis, walang tatay, may nanay na laging lumuluha sa gabi at araw. Hindi maaari, sabi ni Jabez. May Diyos ang Israel. May Diyos ang aking ninuno. Sabi ni Jabez, isang Diyos na mapagpala. Isang Diyos na mapaghimala. Tatawagan ko siya ngayon. Hihingin ko sa Kanya ang mga bagay na ito. At unang bukang bibig niya, wika niya, pagpalain po ninyo ako, O Diyos ni Abraham, ng higit sa sapat. Sabihin niyo. At pangalawa, wika niya, palawakin niyo po ang aking mga ari-arian. Alam niyo kung gaano kalawak ang inyong ari-arian? Sa bawat sulok ng daigdig, pag-aari ng Diyos sa langit at sa lupa, ang lahat ng kayamanan ay para sa lahat na may pananampalataya at pananalig sa Kanya. At pangatlong wika niya, that your hand will be with me. Huwag niyo pong ilalayo sa akin ang iyong mapagpala at mapag-ingat na kamay. Habang pinalalawak niyo ang aking mga ari-arian, habang ibinobuhos niyo sa akin gabi at araw ang pagpapalang aking kahilingan, huwag niyo pong ilalayo ang iyong mapag-ingat na kamay bago ako baka ako manakawan ng ating kaaway. Kailangan natin ang kamay ng Diyos sa lahat ng panahon. Sa kasaganaan, higit sa kahirapan, kailangan natin ang mapag-ingat, mapaghimala, mapagpalang kamay ng ating Yahweh El Shaddai. Amen? And finally, the fourth prayer request is, keep me from harm so that I will be free from pain. Ang sabi
ni Elias, ilayo po ninyo ako sa kapahamakan nang hindi na ako mahirapan. Alam niyo ho, ang kayamanan minsan nagpapahamak. Ang dami ng ari-arian minsan nagpapahamak. Ang kapangyarihan minsan nagpapahamak. Kung wala sa atin ang kamay ng Diyos at pag-iingat ng Diyos. Kaya kailangan natin araw-araw. This should be your prayer and my prayer every day. In this ministry, at the start of this ministry, brothers and sisters, we have witnessed signs and wonders. Because noon nagkakaisa kami. Wala man kaming mga allowance noon, nagkakaisa kaming nananalangin buhat sa umaga sa madaling araw hanggang sa ating gabi. Masasayang naglilingkod, masasayang nagtutulong-tulong, masayang nagpupulong-pulong, masayang naghahati-hati ng sandwich noon. Bagaman, pandisa lang ang aming baon. Kaya naman, walang kahilingang hindi tinutugon si Yahweh noon. At ito ang aking dalangin muli ngayon na ibabalik sa gawaing ito ang apoy ng pananalig at pananampalataya, ang apoy ng kapangyarihan ng pananalangin sa Diyos na dakila at bawat dalangin ating iusal sa umaga, sa tanghali at sa gabi at sa bawat sandali. Kapatid, himala darating. Himala darating. Himala darating. Purihin ang Diyos. O, kayo naniniwala bang may himalang dumating sa buhay? Kayo ba'y naman pagpapalain kayo ng higit sa sapat? Kayo ba'y naniniwalang palalawakin ng Diyos ang lahat ng inyong kailangan?
at ari-arian. Kayo ba'y naniniwalang lagi kayong susubaybayan na pag-ingat mapaghimalang kamay ni Yahweh El Shaddai? Kayo ba'y naniniwalang hahanguin sa lahat ng inyong kahirapan? Okay, taas ang kamay niyo. But remember what the verse says, Habis lived honorably before the God of Israel. Si Habis, bagamat ganun ang kanyang kalagayan, ay namuhay ng kalugod-lugod, namuhay ng matuwid, namuhay ng marangal sa harapan ng Diyos ng Israel. Iyan ang lihim sa likod ng kapangyarihan ng pangalan ng panalangin ni Habis. Marangal, matuwid na pamumuhay sa harapan ni Yahweh El Shaddai. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Taas ang kamay niyo. Sabihin niyo, Brother Mike, paano tayo makakatulad kay Habis na namuhay ng marangal, matuwid sa harapan ni Yahweh El Shaddai? Gusto niyo? Okay. Lagay niyo ang kamay niyo sa ulo niyo. Tapat niyo sa ulo niyo, sapat ang mga ulo niyang matitigas yan. Okay. Makinig kayo. 5 bagay ang gagawin natin buhat ngayon. At huwag yung sabihin, hindi nyo magagawa ito. Sapagkat tutulungan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Kapag ito'y minithin natin at sinubukan natin gawin, ayon sa ating panalagit panampalataya, tsak yun, ito'y ating magagawa. Una, we must confess our sins and turn away from them. Walang sino mang di nagkasala. Kailangan ng lahat ng ating kasalanan muli ang pagkabata ay ating gunitahin, alalahanin, at ipahayag natin at hingi natin ang kapatawaran sa Diyos. Walang nalilingid sa Kanya. Gaano mang kabigat ang kasalanan nyo nang gagawa, kagaya ng ating liham tinunghayan, naging prostitute sa ating bansa, sa ibang bansa. Subalit, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Nagpadala siya ng tulong, natutulong sa Kanya upang ituwid ang Kanyang maling pamumuhay. At ngayon, sa harapan ng Diyos, ako'y nananaligit ng palatayang siya'y lumalakad na marangal. Wala na ang bahid ng nakaraan. Sapagkat ang Diyos kapag nagpakatawad, kinakalimutan ang lahat ng ating nakaraan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Balik ulit sa ulo. Second, we must honor our father and our mother. Ang suliranin ng ating bansa, ang isang ugat ng suliranin nating bansa, sapagkat marami na sa atin ang tumalikod sa pagkalinga, pagmamahal at paggalang sa ating ina at tatay. Ito po ang aral nating tinandaan buhat sa aking pagkabata. Igalang, parangalan, mahalin ang nanay at tatay, sapagkat may pangako dito ang Diyos. Hahaba ang ating buhay sa balat ng lupa at higit niyang pagpapalain tulad ni Habis. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kaya si Habis nanalangin ng ganun lang sapagkat nakikita niyang paghihirap at hinagpis ng kanyang ina. Ibig niyang mahango sa paghihinagpis ang kanyang ina. Third, we must submit to and obey God-given authorities. Dapat tayo ay pasakop at sumunod sa mga pamunuan na itinayo ng Diyos. Di man natin magustuhan ang mukha ng namumuno, sapagkat siya ang namumuno ibinigay ng Diyos sa kapanahunan. Siya ay dapat nating igalang, sundin, at pasakop. Kapag ito'y ating ginawa, tayo'y lalakad ng marangal, matuwid sa harapan ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Balik ang
Kamay niyo sa ulo niyo. Ito ang pang-apat, mabigat-bigat. Subalit, kung ibig niyong ang iyong dalangin araw-araw, kayo nga dito. Kaya ngayon, naging istorya na naman yung aking pagkabuyoy. Subalit sa pagbubuyoy-buyoy na ito, may himalang nangyayari. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Balik kamay sa ulo nyo at tandaan nyo ito. Pangapat, if we want to walk honorably before the eyes of God at maging kalugod-lugod sa Kanya, we must give our tithes and offerings cheerfully and willingly, not under compulsion. Mag-alay tayo sa Diyos. Bahagi ng lahat na pagpapalang ibibigay sa atin, ibalik sa Diyos. Upang patuloy na ingatan ang pagpapalawak ng lahat ng ating ari-arian. Dahil sa ating pagtingin sa Kanyang kapangyarihang bigay sa atin. We must give our tithes and offerings cheerfully and willingly, hindi napipilitan. Walang bulong-bulong, walang pasubali. Sapagkat ang lahat ng biyaya ng gagaling sa atin, galing sa kamay ng Diyos. At ang handog na ating ibinabalik, di naman inaangkin ng Diyos. Lagong pinalalago upang lumawak ang lahat ng ating ari-arian sa lahat ng panahon. Nasusundan niyo ba yun? Malinaw bang dumarating? Balik. Lakayin niyo na sa tapat ng dibdib niyo ang inyong kamay. Huwag na sa ulo. Susundan niyo ba? Okay. Ulitin ko. First, we must confess our sins and turn away from them. Huwag lang tayong sisi ng sisi. Di naman tumatalikod. Tingnan niyo ating kapatid nagbigay sa akin ng liham. Nagsisi at tumalikod. Ngayon kasama natin dito. Bagong buhay ng kanyang tinatahak. Hindi na siya prostitute. Siya po isang santa sa paningin ng ating Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Pangalawa, ano man ang galit sa tatay at nanay niyo pag-uwi niyo, yakapin niyo at hagkan. Kung malayo dito, tawagan niyo. Kung wala silang telepono, isigaw niyo sa Panginoon. At makikita niyo, kinabukasan darating ang nanay at tatay niyo. Hihingi sa inyo ng tulong. Matutulungan nyo ba? Tatanggapin nyo ba? Mamahalin nyo ba? Baka sabihin nyo, inay, wala. Huwag nyo sasabihin, inay, wala. Sabihin nyo, inay, hustong takal, siksik liglig, na biyaya sa'yo ay aking ibibigay. Amen? Pangatlo, we must give our tithes and offerings cheerfully and willingly. Ano mang pagpapalang tinanggap nyo, kahit gaano kalaki kaliit yan, bahagi dyan ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa kasulatan, ang sino mang pagkatiwalaan sa maliit na bagay, lalong pagkakatiwalaan ng Diyos sa malaking bagay. Amen? And finally, we must love the Lord our God with all our hearts, with all our mind, with all our soul, and with all our strength. And we must love our neighbor as ourselves. Narinig niyo yun? Magagawa niyo ba yun? Kapag ito'y nagawa natin, araw-araw, hingin niyo sa Diyos ang inyong kailangan ng higit sa sapat. Sapagkat ang ating Diyos ay sadyang Diyos ng higit sa sapat. Taas ang ating dalawang kamay.
Purihin, purihin, purihin ang Panginoon. Tasan yung dalawang kamay. Ulitin nyo nga ang panalangin ni Jabez. Wikahin nyo, O Diyos ni Abraham, pagpalain po ninyo ako ng higit sa sapat. Palawakin niyo po ang aking mga ari-arian. Ingatan niyo po ako ng iyong mapagpalang kamay. At ilayon ninyo ako sa kapahamakan upang di ko na maranasan ang hapdi, hapis, at kahirapan. Anong tugon ni Yahweh? Anong tugon ni Yahweh? Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin. Okay. Labas niyo muli ang inyong sandwich. Isang pirasong sandwich lang. Iwanan niyo ang dalawa sapagkat yan ay para sa inyong aabutan sa bahay. Isa lang lalabas niyo. Nakalabas na ba ang sandwich? Tsaka yung tubig na pantulak. Paano yan kung wala kayong tubig? Wala kayong pantulak. Okay, taas ang tubig at ang sandwich. Ayan. Sabihin nyo, Yahweh, pagpalain nyo po ang sandwich na ito at tubig na ito upang magbigay lakas, magbigay kagalingan sa aking buto, dugo at laman, na ako'y makalaya sa hirap ng karamdaman sa ngalan ni Jesus. Pagpalain niyo po ang tubig na ito upang pawiin ang aking pagkauhaw sa maraming bagay. Nang sa ganon, salita mo, O Diyos, ang laging aking kauuhawan. Pagpalain niyo po ang tubig na ito upang linisin ang lahat na karumihan sa aking katawan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Hatiin nyo sa gitna, hating-hati, hating kapatid, ang inyong mga sandwich. Yung isang sandwich lang. Hating kapatid, at maghanap ka ng kapartner. Isusubo mo ang kalahati niya ng buong buo. Pag medyo malaki ang sandwich mo, sorry ka na lang. Hallelujah. Paano kayong walang sandwich? Abay, manood kayo dun. Ha? Umarap kayo dun sa Byron. Ha? Para kayo mabahaginan yan. Hallelujah. Oy, kung mayroon kayong katabing walang sandwich, yung extra sandwich nyo, ibigay nyo sa kanila. Ha? Para kayong pagpalain, para naman di basta sila nanonood, ano? Okay. Ayan. Sige. May kapartner na ba kayo? Nahati na ba? Nakita ko, kumakain na yung sister, oh. Hindi ikaw ang kakain ng sandwich mo. Ha? Okay. Harap sa katapat mo. Okay. Find a partner. Nabiyak na ba ang sandwich nyo? Okay, taas nyo yung kabiyak. Yan. Taas. Sabihin nyo, Yahweh, alay ko sa iyo
ang kabiyak ng sandwich na ito. Tulad ng sinabi mo, alang-alang sa pagmamahal ko sa aking kapatid, sa kanya ko ito isusubo. O wag mo nang subo, harap mo na kayo. Nga. Bibilang ako ng 3, bakit magsubo, sinubo nyo na. Asyado kayo nagmamadali. O handa na ba kang ba? Nakasubo na yata eh. 1, 2, 3, subo. Lahat, babay, ubusin yan. Ubusin ka lahat yan. Paubos mo sa kanya yan. Hallelujah. Sabihin nyo, salamat sa Diyos. Anong sangangat sa Diyos? Okay, taas ang tubig. Yung tubig nyo, siyempre kayo na ang iinom dyan. Alam nga man, subong mo pa sa katapat mo. Okay, sabihin nyo, Panginoon, salamat po sa biyayang ito, sa pagpapalang ito na binuhos mo sa akin. Salamat po sa kalusugan, kagalingan ng aking katawan at kaluluwa na bigay mo sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Now, let's give Him thanks with a grateful heart.
hawak kamay at muling tas nyo ang iyong dalawang palad. Palad na pinagpala ng Diyos, magpuri sa Diyos. Purihin natin malakas ang ating Panginoon. Lakasan nyo pa. Lakasan nyo pa. Ngayon, naniniwala kayong tinugon kayo ng Panginoon. Okay, kasang kamay nyo, bukas palad. Ako po may itatapon sa inyo. Kung anong gusto nyo, iyon ang isisigaw nyo. Mag-isip na kayo ng isang bagay na higit sa sapat. Bagay na mahirap magawa ng tao, subalit magagawa ng Diyos. Amen? Okay, handa na ba kayo? So isisigaw nyo, pagtapong ko sa inyo, yung bagay na ibig niyong tanggapin. Amen? O, dito ang tingin sa kamay ko. Hanggang sa muli, pagpalain ko lagi ni Yahweh. Panginoon, sa kanyang kabutihan sa ating buhay at napakinggan po natin ang mensahe na kung saan ay nagbibigay sa atin ng kalakasan at kalusugan na tayo patuloy na manalangin dahil ang Diyos ay nagbibigay ng pagpapala sa atin. Tunay nga, my dear brothers and sisters, na tayo'y pinagpala natin, Panginoon, sa gabing ito. Kaya patuloy po tayong makinig na banal ng salita ng Diyos at huwag po tayong tumigil sa pag-atay ng mga gawain na katulad ng ganito. Magkita-kita po muli tayo sa darating na Sabado, dito sa dakong ito at sa lahat ng mga lugar kung saan ginaganap ang ating mga banal na gawain. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon at pansamantala po kami namamahalan. Ito po ang inyong kapatid, Sister Rica Dumanico po. God bless us all. Hanggang sa susunod na Sabado po sa gawain ng Panginoon, ito inyong kapatid at kaibigan, Brother Meden Cabello.